Amen. That's good. Alam nyo, mga kapatid, little we know about the mission work. Kaya ipinapakita po natin yan. Kaya nagkakaroon po tayo ng idea kung anong klaseng mission, anong gawain meron po tayo. Kaya salamat sa Panginoon na meron po tayong ganyang klase nakikita ng mga missions. Amen. Katulad ngayon, nakita mo ngayon, paki-highlight mo nga yung dito sa yung Baguio. Actually, ngayon, makikita niyo pa yung kanilang mga yung ano tawag nga niyan? Scaffoldings. Okay? And salamat sa Panginoon na tuloy-tuloy ho ang trabaho, mga kapatid. Amen? Kaya again, sa lahat po ng mga nag-involve sa mission, if you are giving an extra for the missions, at least nakikita po natin ang gawain. Kaya sabi ko sa inyo kanina, walang pastors, mga kapatid, sa pagkakilala ko. Walang pastors na hindi busy. Yeah. Hindi ho tayo. Walang pastor na nangingitlog, mga kapatid, sa kanyang opisina. Kaya let's always work. No? Kaya laging busy ang pastor. Kaya kung meron mga pastor na nakikipag-bash lamang sa social media, yan yung mga pastor na walang ginagawa, mga kapatid. Naghihintay lamang yan ng lipat bahay. Ibig sabihin, yung marirecruit nila sa ibang simbahan. Yan ho yung trabaho ng mga tamad na pastor. Nakababad sa online and then naghahanap ng kung sino ang mabibingwit nila sa kabilang bakod. Kaya, sabagay, ang nabibingwit naman, mga kapatid, alam nyo, ang nabibingwit lang naman, hindi magandang isda eh. Yan lang naman yan. Ang nagpapabingwit, mga kapatid, sa pain ay hindi ho magandang isda. Ganyan po yan. Kaya, pero yung mga gandang isda, natitira talaga yan sa mga malalalim. Ayan po yan. Okay? Alright. So, ako yung niniwala na handa na po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nakita po natin, mga kapatid, ang gawain ng ating preacher po ngayon sa gabing ito. And let's all stand. And once again, let's welcome Pastor RJ. Amen. Alright. Salamat po sa privilege na muli makapagsalita po sa inyong lahat ngayon pong hapon o ngayon pong gabi. At buksan po natin ating mga Bibles na po. At dito po tayo sa 1 Timothy chapter 4 in verse number 12. 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy chapter 4. Pakisama niyo po sa panalangin kasi natibag po yung yung nire-reprap namin. Ayun yung pinakita kanina? Opo. Opo, sir. Pero dito po banda, may problema yung lupa, halos umabot na sa may store. So 1 meter na lamang daw po yung lupa doon na po sa store. Bigyan mo sila ng idea kung gaano kalawak yun. Malaki po yun. Mula po doon sa may yes, sir. Mga siguro yun. 10 meters. 10 meters mahigit, sir. Mahigit po. 15, mga ganun, sir. 1 meter na lang. Yes, sir. Opo, ayon po sa kanila. Opo. So, pakisama niyo po sa panalangin kasi bukas may kakausapin po na kapitbahay natin ayon kay Brad Tom kanina na mag-payloader na lang po talaga ang kailangan. Kanina lamang ho. May sound to. Kanina lang, nag-uusap kami, tatlo kami ni Brother Noel at si Pastor RJ. Sabi ko, lagi kong pinagpipray, pag tag-ulan sa kanila, naalala mo, pinagpipray is, huwag mag-landslide. Yeah. See? Ilang distansya lang yung mga kapatid na hindi ako nakapag-pray. Nag-landslide na. Amen, amen. So, pakisama po sa panalangin. Kaya sila Cherry ngayon doon, hindi sila pwede matulog doon. Sila Manong kasi nandun yung barracks nila. Kaya sabi ko doon muna sila sa auditorium matulog. Kaya pakisama niyo po sa panalangin na pumayag po yung may payloader doon sa may village at talagang kinakailangan payloader na lang talaga doon. Oh, yes, sir. Opo. Amen. Sige po, salamat po. Salamat po sa panalangin at salamat po na meron tayong simbahan na ganito. Salamat po sa ating pastor na hindi siya madamot. Talagang ako nagpapasalamat na meron tayong pastor na ganito.
Basta sa ikalalago ng gawain ng Diyos, talagang sinishare niya. Kaya pag hindi mo ginawa, ay kasalanan mo na. So salamat po sa Panginoon. Sige po, dito po tayo sa 1 Timothy chapter 5 o chapter 4, verse number 11. And then let's drop down to chapter 5, verses 1 and 2. Sabi po dito, these things command and teach. Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. And then sabi ng Bible dyan sa chapter 5, verse 1, sabi dyan, rebuke not an elder, but entreat him as a father, and the younger men as brethren, the elder women as mothers, the younger as sisters, with all purity. I like the word, those are verse number 4, verse number 12, at saka chapter 5, verse number 2, yung word na purity. So pag-uusapan po natin sandali, purity in the home. Purity in the home. Tayo po sandali manalangin. Nakilang Diyos, salamat po na niligay nyo kami, Panginoon, sa tamang simbahan. Thank you, Panginoon, sa pagtawag nyo po sa aming pastor, Panginoon. At salamat na niligay niyo po kami, Panginoon, sa gawain po ninyo. Salamat, Panginoon, sa privilege, O God, na kami involved at maging kabahagi sa gawain po ninyo. Muli, tulungan niyo po kami a few minutes, Panginoon, na maunawaan po namin ang inyo po mga salita, Panginoon. Patawad po, O Diyos, sa aming mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po, salamat po. Thank you po, pwede na pong umupo. Dito po sa ating binasa ay, ito po ay pinag-aaralan po sa Bible College, 1 and 2 Timothy, ay kung tawagin po ito ay pastoral epistle. Now, alam po natin na ito pong si Paul, o si Timothy. Of course, Paul wrote this book. And gusto ko makita natin ito pong buhay ni Timothy. Timothy was one of the best known of Paul's companions and fellow laborers. He was evidently one of Paul's own converts, as the apostle describes him as his beloved and faithful son in the Lord. 1 Corinthians chapter 4, sabi diyan, maganda yung binanggit ni Paul kay Timothy. 1 Corinthians 4:17, for this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son and faithful in the Lord. Napakaganda po yung salitang faithful in the Lord. Who shall bring you into remembrance of my ways which be in Christ, as I teach everywhere in every church. Sabi pa niya, 1 Timothy 1:2, unto Timothy, my own son in the faith, grace, mercy, and peace from God, our Father, and Jesus Christ, our Lord. So Timothy, isa ho ito sa mga bunga ni Apostol Pablo sa kanyang pananampalataya. So, ang gusto kong makita natin dito ay isa pa na napahalagang makita natin sa buhay ni Timothy ay ginamit po siya ng Panginoon upang siya po ay mapagkatiwalaan sa gawain po doon sa Ephesus. Kaya sabi niya dito kay Timothy, let no man despise the youth. Now the word despise, it means to think against or dissect them. Dissect them. Ibig sabihin, kapupuotan o mawalan ng halaga. Alam nyo, napakaganda po, mga tatay, mga nanay, bawat tahanan na nakikinig at bawat members ng ating simbahan na nakikinig po sa hapon pong ito. Ng ating mga anak ay sila huy magkaroon ng magandang relationship sa Panginoon.
Ako kung meron man pinapangarap ko sa aking mga anak ay magkaroon sila ng magandang relationship at fellowship sa Panginoong Hesukristo. Makikita natin dito sa ating binasa, makikita natin dito in chapter number 5, anong pong meron dito? My father. Merong binanggit dyan na father. Younger man. Merong binanggit dyan na mothers. Younger as sisters. Mothers. Lahat yan. May widow. So ano makikita natin dito? Pamilya. Anong meron sa simbahan? Pamilya. Pamilya. Hindi ho natin pwedeng itanggi, mga kapatid, mga members, na ang simbahan ay binubuo ng bawat pamilya. Kaya mahalaga po ang trabaho ng simbahan. Mahalaga ang trabaho ng preacher. Mahalaga ang trabaho ng pastor. Laging inuulit-ulit, paulit-ulit na sinasabi ng ating mahal na pastor. Alam niyo, napaka-importante, napakahalaga yung trabaho ng pastor. Anong trabaho ng pastor? Ayusin ang bawat miyembro ng ating pamilya. Kaya makikita natin, isa sa mga mahalagang kahalagahan ng aklat na ito ay disiplina. Disiplina ng isang tinawag ng Diyos katulad ni Timothy. At kung ito'y napakalaga na magkaroon ng disiplina ng isang tinawag ng Diyos, katulad ni Timothy, isang pastor, di po ba napakaganda rin na yung disiplina na itinuturo ng salita ng Diyos, mga kapatid, para sa isang magpapastor, gamitin natin ito sa loob ng ating pamilya na disiplina. Palagay ko, kung effective ito sa isang magpapastor, hindi rin po kaya effective sa isang o sa mga miyembro ng ating pamilya. Maliwanag po dito Nandyan yung tatay, nandyan yung nanay, nandyan yung younger man, nandyan yung mga elders, nandyan yung mothers, younger sisters. Kumpleto po Pamilya po ito And then sabi niya, tinan niyo po, rebuke not an elder. Nandito po, sinasabi po dito yung pagtatrato. Tamang pagtatrato sa bawat miyembro ng ating pamilya na siyang itinuturo ng simbahan. Tignan niyo po, alam niyo, kailan ako natuto na irespeto ko yung tatay ko? Nung ako'y nakarating sa ating simbahan. Kailan ako natuto, mga kapatid, na irespeto ko yung nanay ko? Nung ako'y nakarating sa simbahan. Kailan ko natutunan na irespeto yung mga kapatid ko at dalhin ko sa Panginoon nung ako'y nakarating sa simbahan? So mahalaga po ang trabaho ng simbahan. At ang simbahan po, ang trabaho po na napakalaga ay hubugin ang ating mga pamilya na maglingkod sa Panginoon. Tanong lang po, mga kapatid, tayo mga tatay, anong pangarap natin sa ating mga anak? Sige nga po. Now, tinan niyo po, ano sabi ng Bible dito? Let no man despise the youth. Ang kalungkot, mga kapatid, pag ang ating mga anak ay dinidespise nila yung kanilang kalakasan. Ibig sabihin, mawawalang halaga yung kanilang kalakasan. Alam nyo, pag young people ka, pinakamaganda yung buong lakas mo, yung oras mo, yung kakaiba pa na lakas mo, gamitin mo yan sa Panginoon. Ako nagpapasalamat, 21 years old, nandito po ako. At ngayon po ay 31 na po ako. 48 na po ako this coming September. Napakabilis po ang panahon. Nakarating ako dito, binata. Ngayon, bago kami pumunta ng Baguio, meron kaming isang anak, si Shadi. Ngayon po ay 5 na. 5. Puro lalaki pa. Yun po ang matinding blessing doon. May 5 anak at puro lalaki pa. At sinisigurado ko po, tunay na lalaki yung aking mga anak. Kaysa namang lalaki nga, hindi naman tunay. Nagkaanak ka pa ng lalaki, hindi naman pala tunay. So mas maganda tunay. Si Shadi, si Meshach, si Negong, si Belte, at saka si Alfred. Kaya ko sinasabing 5. At may bunso pa ako. Si Pongpong.
Alam niyo si Pongpong ngayon kung anong trabaho niya, sir? Altar boy na rin siya. Taga-abot na siya ng microphone. At tuturuan ko na mag-soul winning yun para masira niya yung kanyang tatay. Oh, napakaganda mga kapatid. Ewan ko sa inyo, gusto ko sa simbahan na may nagsasabi ko sa'yo, mali yan. Ito ang tama. Mali yan. Ito yung tama. Ako gusto ko yung ganun eh. That's right. Pero bakit kayo may mga tao na ayaw nilang masaway? At ayaw nilang madirect sa tamang kalalagyan nila? Oh, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, para sa akin at bugbog na dito, paulit-ulit na dito. Alam niyo, sa mundong ito walang safe. Sabi nga ni Pastor, kahit nasa Metro Manila ka, walang safe dito. Pero para sa ating mga Kristiyano, nasaan po yung safest place for the Baptist people? Walang iba kundi ikaw ay dapat nasa kalooban ng Diyos. Yan po ang pinaka-safe na lugar para sa atin. Walang tatalo dyan. Kaya mga kapatid, ang gusto ko makita natin ngayon pong hapon na few minutes, yung pong tinatawag na purity sa bawat tahanan natin. Purity. Anong ibig sabihin ng purity? Tignan niyo po, ano sabi ng Bible niya? Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers. Hindi sinabi dito na unbelievers, but believers. In word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Purity means cleanliness without causing pollution, fairly or legally, lack of dirt or harmful substances, lack of guilt or evil thoughts, chasteness, modesty, chastity, kalinisang puri. Alam niyo, napakaganda po ito eh. Kung meron mang pinakamaganda na makita natin, mapanatili sa bawat tahanan natin, yung pong purity ng bawat miyembro ng ating pamilya. Purity ng ating mga anak. Purity ng mga young men. Purity ng mga young ladies. Hey, purity ng bawat miyembro ng ating tahanan. Mga kapatid, pag yan ho ay nanatili sa bawat tahanan natin, ang ating mga anak ay manatili sa kanila yung tinatawag na cleanliness or purity, chasteness or modesty. Ibig sabihin, hindi po sila biktima ng sanlibutan. At pagka hindi po sila biktima ng sanlibutan, mga kapatid, ako'y naniniwala paggang anak natin ay hubog na hubog sila at pure sila, mga kapatid. Ako'y naniniwala na fit sila sa gawain ng Diyos. Kaya marami mga young ladies, mga kapatid, na hindi sila fit at inaayawan nila ang gawain ng Diyos sapagkat they are not pure. They are not pure. Marami mga kabataan ngayon na miyembro ng ating tahanan na ayaw nilang magpagamit sa Diyos, ayaw nilang magsuko ng buhay sa gawain ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Sapagkat sila po ay biktima ng sanlibutan ito. Oh, ako biktima din ng sanlibutan, pero salamat sa Panginoon na merong simbahan na nagubog sa akin at nagbigay sa akin ng kagandahan ng buhay at sinasabi sa akin, ito yung tama, ito yung pure, ito yung tama, ito yung marumi, ito yung malinis, ito yung marumi, ito yung malinis. Kaya nang kagandahan sa ating simbahan, sinasabi sa atin, huwag dyan sa marumi, dito tayo sa malinis. Sino sa atin dito na gusto sa marumi? Wala. That's right. Number one, purity is the product of the Word of God. Purity is the product of the Word of God. Pakinggan niyo po. The best product in the home is the product of the Holy Word of God. O pag kayo mga anak natin graduate ng PMA o product ng PMA yung anak ko,
product ng kung ano mga eskwelahan, mga sikat na mga eskwelahan, UP, kung ano mga eskwelahan. Very proud tayo. Hindi ba dapat na mas proud tayo ng ating mga anak at miyembro ng ating pamilya ay produkto ng salita ng Diyos? Kapatid, wala na pong tatalo. Ang pinakamagandang product ay hindi po yung produkto ng SM, product ng mga sikat na mga stores. Hey, ang pinakamagandang produkto na dapat pakinabangan at magkaroon sa bawat tahanan natin ay produkto ng salita ng Diyos. Masasabi ko, by God's grace, ng aking buhay ay bunga at produkto ng salita ng Diyos. Wala ako dito sa inyong harapan kung hindi ako produkto ng salita ng Diyos. Hindi ko kayang sabihin yung mga sinasabi ko sa inyo ngayong umaga. Hindi ako nangangaral o hindi ako preacher ng Panginoon kung hindi ako product ng salita ng Diyos. Purity is the product of the Word of God. Alam niyo, nakakapagtaka lang po eh. Kung ang inyong pamilya, produkto ng salita ng Diyos, bakit ayaw ninyo sa gawain ng Diyos? Sige nga, meron pa po bang mas maganda sa bunga ng salita ng Diyos? Magbihis ka na nga lang ng ganito, napakagandang tignan na po eh. Yung ba kayang ililipat ka mula sa pamilya ng dyablo at ililipat ka sa pamilya ng Diyos, mga kapatid? At lahat po yan ay produkto ng salita ng Diyos sa buhay natin. Pinulat tayo ng Diyos from the family of the devil at iniligtas tayo ng dinala tayo, dinagdag tayo ng Diyos sa pamilya ng Diyos. Sino makakagawa yan? No person in the world that can pull out you and me from the power of Satan unto the power of the living and true God. Nangyari yan sa buhay ni Paul. Nangyari yan sa buhay ni Timothy. Sinabi ni Paul yan. Kamakailan, si Meshach nasuspende. Kasi feeling gwapo rin. Sinabi ko na peke, hindi maganda yun kasi ginawa ko na yun eh. Alam mo, kung yung suspension ko 6 months, sa kanya 7 months. Pero sir, sabi niya, sorry ng sorry. Pinag-testimony ko sila na hindi sila gagayahin. At sabi niya, hindi ko na po uulitin. Bumalik sa ministry ngayon, kaya sabi ko sa kanya, Meshach, ikaw ang in charge sa mga special numbers natin. At sinegong naman sa yung quarry conductor natin doon. Kaya maganda talaga pag may lalaki. Eh, sabi ko sa kanila, sige, pero ako talaga masarap yung buong pamilya mo nasa gawain ng Diyos. Samantalang yung iba parang, ikaw bang hinahabol? Sino ka ba para habulin ka ng Diyos? Alam nyo, honestly, nag-decide ako na maglingkod sa Panginoon kahit hindi mo ako tinawag. Magboluntaryo ako. Ngayon, hindi ko naman alam kung ano gagawin ko. Panginoon, turuan mo ako. At hanggang ngayon, nandito pa rin biyaya ng Panginoon. Sa totoo lang, hindi ako matalino. Puhunan ko lang. Kung ano sinabi ni Pastor, yun ang susundin ko. Bakit? Naniniwala ako na pastor ko yan. Hindi niya ako dadalhin sa aking ikakapahamak.
Kundi, paulit-ulit na sinasabi ng ating pastor, dadalhin ako sa pinakamataas na uri ng paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Sapagkat alam ko na ang aking pastor nandoon sa pinakamataas na uri ng paglilingkod sa Panginoon. Bakit ang aking pastor nandoon sa pinakamataas na uri na paglilingkod sa Panginoon? Sapagkat yung buhay niya ay produkto ng salita ng Diyos. Kaya ang bawat miyembro ng ating simbahan, walang ibang kagustuhan at iniisip, desire ng ating Diyos, ng ating pastor, kundi ang bawat miyembro ng ating simbahan, purely, puro ang bawat buhay ng ating pamilya ay maging produkto ng salita ng Diyos. O pag nakakita nga lang ng santol di ba nakakita ka ng iba't ibang bunga ng mga prutas, ano sasabihin mo? Alam mo yung meron tayong avocado doon, napakasarap yung bunga niya. Maliit yung buto niya pero makapal yung laman. Pero may mga avocado na laki-laki ng buto pero kakaunti yung laman. Ang tawag po doon ay bugok. Ang laki-laki ng buto pero walang laman. Sabi ko, Panginoon, kahit hindi ako 6-footer, Panginoon, gamitin mo ako. Physically, hindi man ako 6-footer, pero ang pangarap ko, gusto ko, mas matangkad kay Gulayat sa gawain ng Diyos. Alam mo, kailan, last Thursday, madaling araw, nagpabakuna ako. Pero nasa isip ko na, sabi ko, Panginoon, pag dinala mo ako doon, magpipreach ako sa mga magpapabakuna. Alas 4 pa lang, punta na kami doon. Mamaya-maya, pinapasok na kami, pinaupo kami doon sa isang lugar. Abay, napakarami yun. Tapos may nakapila doon sa taas, second floor, may nakapila pa doon banda. Bukod dito ako nakaupo. Sabi ko, hindi ako makakaupo dito kung wala akong ginagawa dito. Tumayo ako at sabi ko, magandang umaga sa inyong lahat. Sinirang ko ng gospel. Sabi ko, habang wala pang ibang ugong, wala pang ibang ingay, pinamaganda, sabi ko, Diyos, salita ng Diyos ang mag-ingay sa kanila. At alam niyo po, napakaganda po, ang lakas manalangin yung mga tao. Bakit nagagawa kong by God's grace? Produkto ng salita ng Diyos sa aking buhay. Meron pa ba bang tatalo? Sabi nga ng Biblia, 1 Peter 1:22, seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren. See that ye love one another with a pure heart, fervently. James 3:17, but the wisdom that is from above is first pure. Kaya kung ito lang, mga kapatid, ang buong laman ng ating mga anak, puso nila at isip nila, sabi ni Biblia, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy, and good fruits, without partiality, and without hypocrisy. Wow! Psalms 12:6, the words of the Lord are pure words. Isipin nyo ito, mga kapatid, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Ito po yung ilagay mo sa puso ng tatay, sa puso ng nanay, sa puso ng ating mga anak. Pure words of the Word of God. Psalms 18:26, with the pure thou wilt shew thyself pure, and with the froward thou wilt shew thyself froward. Psalms 19:8, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Psalms 119:140, thy word is very pure, therefore thy servant loveth it. Napakaganda sa isang pamilya, mga kapatid, na
Gigising ng umaga kasi may devotion. Pinakamaganda mga kapatid ay yung mga anak ang naghihintay sa tatay, sa nanay, sa devotion pag umaga o anumang oras na usapan ninyo para mag-devotion ng pamilya. Alam niyo si Sheila nga hindi yan pumapalya. Nakaabang lagi sa mga online devotion natin dito. Oh? Naka-online, nakaabang lagi. Baptist lands nandiyan lagi. Lahat dito. Kaya napakaganda mga kapatid, yung ginagawa ng simbahan natin sa bawat pamilya natin, kaya dapat makita natin dito. Bakit pag buong pamilya mo, maging purong product ng salita ng Diyos? Saan ka dadalhin? Sa gawain ng Diyos. Anong magugustuhan ng anak mo? Di gawain ng Diyos. Pagka ang anak natin nagustuhan at gustong-gusto niya ang gawain ng Diyos, ibig sabihin mga kapatid, ayaw niya sa sanlibutan. Pero pagka ang anak natin nagkagusto sa sanlibutan, ibig sabihin, ayaw niya sa gawain ng Diyos. At bakit ayaw niya sa gawain ng Diyos? Maaring wala siyang produkto ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. Number 2, purity is an important command from God. Tingnan niyo po, ano sabi ng Bible diyan? These things command and teach. These things command and teach. Ano yun, mga kapatid? Charity. In spirit, in faith, in purity. Kaya kung meron mang isa sa mga napakalaga mga kapatid na nautos na ayon sa Biblia na siyang ginamit natin ng mga talata mga kapatid, yung pong maging pure ang bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya. 1 Timothy 5:22, lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men's sins. Ano sabi niya? Keep thyself pure. Keep thyself pure. Kaya mga kapatid, hindi involve yung buong pamilya natin. Sapagkat biktima, mga kapatid, partaker sila ng kasalanan mula sa sanlibutan ito. Alam niyo ba na marami mga kabataan ngayon na hindi magamit-gamit ng gawain ng Diyos? Marami mga tatay ngayon na hindi magamit-gamit sa gawain ng Diyos. Maraming mga nanay hindi magamit-gamit ng gawain ng Diyos. Maraming miyembro ng ating pamilya hindi sila magamit-gamit ng gawain ng Diyos because it might be they are partaker of man's sins. Job 11:4, for thou hast said, my doctrine is pure, and I am clean in thine eyes. Napakinggan niyo po ito. Very common na naririnig natin. Cleanliness is next to godliness. Cleanliness is next to godliness. Hindi natin maitanggihan. Holiness is separated from sins. From sin. That's holiness. And holiness is always, hindi natin pwedeng ihiwalay sa cleanliness. Kaya sabi ko sa mga anak ko, huwag kayong mag-i-involve sa kasalanan ng iba. Huwag kayong magpapagamit sa kasalanan ng sanlibutan ito, dulot ng sanlibutan ito. Or else, hindi kayo gagamitin ng Diyos. Mga kapatid, tinan nyo na maigi, sino ang nagtagumpay sa mundong ito na nagpagamit sa dyablo? Nagpagamit sa sanlibutan ito, nagpagamit sa kasalanan? Wala po mga kapatid. Kaya mas maganda, habang yung anak mo kapatid ay pwedeng gamitin ng Panginoon, malakas pa siya. Kalakasan pa niya. At ikaw tatay, malakas ka pa. Yung nanay, malakas din. Pinakamaganda, yung buong pamilya mga kapatid, yung buong lakas. Naalala ko yung araw, Panginoon, wala naman akong pera, wala naman akong maibigay sa iyo, maliban sa buhay ko, Panginoon.
So binigay ko yung buhay ko. Sapagkat sa totoo lang naman, Diyos pa rin naman galing yung ating buhay. Kaya mga kapatid, purity is an important command from God. Kaya sabi ng Biblia, Timothy, ituro mo ito sa simbahan. Ituro mo ito. Alin yung dapat ituro? Sabi niya, these things command and teach. Command and teach. You know the word command? Meron pong kinalaman sa salitang prescription. Kaya masalamat sa Panginoon mga kapatid, na ang piniprescribe sa atin lagi-lagi ay walang iba kundi Word of God. Word of God. Kaya the best na gamot para sa atin mga kapatid ay walang iba kundi salita ng Diyos. Kaya makita nyo, umaga pa lang may salita ng Diyos, tanghali may salita ng Diyos, hanggang sa gabi may salita ng Diyos, from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hanggang linggo mga kapatid, buong linggo, merong salita ng Diyos, merong pang devotion na pinapadala ng ating mahal na pastor. Kapatid, punong-puno na tayo ng salita ng Diyos. Bakit? Upang ang bawat miyembro ng ating simbahan ay purely maging produkto tayo ng Word of God. Sapagkat inutos ng Diyos ito. And then number 3, purity is a very important blessing from God. Minsan ang blessing lang, nagkaroon ako ng pera, nagkaroon ako ng trabaho ko, nagkaroon ako ng ganito, may bagong kotse ako, malaki ang sweldo ko, magandang trabaho ko, may bagong posisyon ako, may bagong ganito ako. Yun lang alam natin na blessing. But the most important blessing in the home is purity. Purity. Oh, sabi ng Biblia, Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Sa panahon na ito, hindi na po mahalaga ito. Pero dapat tayo mga anak ng Diyos, pangunahin pa rin sa atin ang salita ng Diyos. Yung mga anak ko, bantay-bantay ko lagi yan. Pag nawala si Mishak, nasa si Mishak. Pag mawala lang sa paningin ko, pag nandun ako, katulad ngayon, sila, bantayan mo yan, magpupumilit si sila sumama. Sabi ko, hindi. Tapos sabi niya, sabi mo, saan ka pumunta? Kasama ako. Sabi ko, depende. Sa panahon na ito, hiwalay muna tayo. Hindi, sabi ko, sila, hindi pwedeng walang kasama yung mga anak natin. Ha? Kahit ating gabi, hinahanap po yan. Nasaan si Mishak? Nasaan si Negong? Pati si Belte, nasaan si Belte? At least si Shadi hindi maligalig. Bigyan mo na ng pagkain yun, okay na. Si Alfred, nasa si Alfred? Pati yung mga full-time, saan natulog si ganito? Chinecheck ko sila paggabi. Nasa si ganito, saan natulog? Baka mamaya paggising ng iba ng katabi. Maaring sa kanila, masarap sa kanila ang kasalanan. Pero isang araw, pag ang kasalanan, maningil sa'yo. Makinig po kayo. Hindi mo mai-enjoy ang produkto ng kasalanan. Hindi mo magugustuhan. Pero, sinisigurado ka sa'yo na pagka ang salita ng Diyos, yung produkto ng salita ng Diyos, sabi ng Biblia, peaceable, mapayapa, without hypocrisy. Madaling pakibagayan. Napakaganda. Hindi mo pagsisisihan ang product ng salita ng Diyos sa inyong pamilya, mga parents. Kaya makita nyo, bakit si pastor hindi nagsasawa? Akalain mo, meron na nga tayong, meron ng devotion sa tanghali hanggang gabi. Tapos gagawa pa ng devotion ng bawat pamilya. Sa mga kapatid, isusubo na lang sa atin.
Oh? Isusubo lahat. Saan ka pa? Upang kagustuhan lamang at yung desire, mga kapatid ng ating mahal na pastor, ay lahat tayo, mai-enjoy natin yung product ng salita ng Diyos. Sabi ni pastor, binilan ako ng corn beef. Masarap to, Sir Dex, corn beef. Galing sa SNR. With hot dog. Sausage with barbecue. Sabi ni pastor, tikman mo to. Napakasarap na barbecue. Kaninong product? Product ng Arlapid. Rito Lapid. Kalaban ni, kakambal ni Lito Lapid. Rito Lapid. Di ba? Sabi ko, wow, amen, may pasalubong na ako. Pero mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, di ba, namimili din tayo ng binibili. Depende kung kaninong produkto. Di po ba? Sige nga, pakinggan nyo na maigi. Meron pa bang mas maganda at mas tatalo sa product ng salita ng Diyos? First class. Wala kang pagsisisihan dito. Walang kapiranggot na dumi dito. Na maaring yung dumi na yan ay pwedeng makaapekto at ikasisira ng kalusugan mo, pero ang salita ng Diyos wala pong dirt, ni kapiranggot na dumi para sirain ang buhay mo, para sirain ang kaluluwa mo, para sirain ang katawan mo, para mahalagang katawan natin. Ano sabi ng Biblia? Present your bodies as a living sacrifice. Kaya dapat physically and spiritually maging healthy tayo, mga kapatid, kung susundin lang natin at maging masunurin tayo sa salita ng Diyos. Oh, napakasarap ang bawat buhay natin. Ako sa totoo lang, nai-enjoy ko yung product ng salita ng Diyos sa aking buhay hanggang ngayon. At kailanman yan ang panalangin ko, kung mai-enjoy ko, gusto ko pag namatay ako, parang si David Livingstone na nakaluhod na nagpipray. O kaya naman nag-soul winning, o pagkatapos mag-soul winning, o kaya naman pagkatapos mag-preach. Pero ang panalangin ko, aabutan ko yung rapture. Pwede naman eh. Pero ang punto ko, mga kapatid, is purity. Meron ba sa bawat tahanan natin? Napakaganda. Alam nyo ba? Pagka nag-aalburuto yung miyembro ng ating pamilya, ibig sabihin, kulang yan sa salita ng Diyos. O kulang yan ng salita ng Diyos. Pero, kailan magkakaroon ng magandang relasyon sa bawat isa? Pag pare-parehas na kayo'y produkto ng salita ng Diyos. Ako sinasabi ko kila Bisak, sa susunod, tayo mag-quartet. Ako yung bass, si Mishak, si Negong, at saka si Belte. Kakanta tayo. At si Nanay ang direktor. Mai-enjoy ko kaya lahat ito. Spiritually, physically, materially, mga kapatid, napakaganda ang produkto na salita ng Diyos sa atin. If you want to be blessed by God, make thyself pure. Tumayo po tayo lahat. Dakilang Diyos, salamat po sa amin pong narinig ngayon pong hapon. O Diyos, salamat po. Tunay nga po, Panginoon, na merong kami sinira ng sanlibutan ito. Kami dinimihan ng sanlibutan ito. Hanggang sa walang kami pakinabang, Panginoon, sa inyo. Yung pong gusto ng mundong ito. Pero salamat, Panginoon, na walang dumi sa aming buhay, walang kasiraan ng aming buhay, Panginoon, hindi po kayang ayusin ng inyo pong mga salita. O Diyos, salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan ng inyo pong salita.
Ako po mismo, I really enjoy the product of Thy Word of God in my life. Sa aking pamilya. At please, oh God, patuloy pong makita sa aming buhay, sa bawat pamilya, Panginoon, ang kagandahan, Panginoon, ng produkto ng inyo pong salita, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Kumilos po kayo sa amin, Panginoon, ngayong pong hapon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's come to the throne of God.
Dakilang Diyos, maraming salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa bawat anak niyo na tiklop tuhod na lumapit po sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, na patuloy na makita po namin ang ebidensya, Panginoon, ng produkto ng salita po ninyo. Salamat na sa bawat buhay namin ay meron po kaming kapahayagan at maaari po namin ipahayag ang product ng inyong salita. Salamat po sa paggamit niyo po kay Pastor RJ. Salamat sa mga anak niyo na nakapakinig po nito. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Well, everybody can shout aloud amen for that. Amen. Great message.